Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ito hong sabi ni President Fidel Ramos na tama ho siya. Foreign policy at interdependent, sinasabi ho rito. The word is interdependent foreign policy. Hindi ho independent foreign policy. Kasi kung tama ho si President Fidel Ramos, interdependent, kasi ang foreign policy does not only extend to military, economic, trade, and many more. Export, import, nasa dyaryo ho yan. Ngayon, ako ho nakikita ho kay Duterte, he's playing a card na parang, ang sabi ho kasi ni Duterte, President Digong, na ito hong mga exercise in the US exercise Philippine and US exercise dito sa war games dito sa Pilipinas, na parang nakita alang saysay. Analyze this. Sinasabi ni President Digong, pupunta sila rito, magdadala ng kanilang mga military hardware, magte-training ho sila, dala yung kanilang mga sophisticated arms and technology. Tapos yung ating mga sundalo nakatanga lang, nakatingin lang, tumutulo ang laway, parang wish ko lang na sana meron din kami yan. In fact, mga boss, the last couple, I think it was last month or something like that, ang dami hong dumarating sa akin sa email, not sa email, sa Facebook page, sa Twitter, sa sundalo ho mismo nagsasabi. Sabi ho nila na kung maaari, sana raw, mabigyan din sila ng mga night vision goggles, yung mga armored na parang bulletproof vest na pagkapareho sa mga Amerika. Nakita ho kasi nila What's the use of having an exercise every now and then, which is sabi ho ni President Duterte? What's the use of having a military exercise? Dala mo dito military hardware mo, and then you do all these military exercise. But then again, yung mga counterpart mo mga Pinoy nakatingin lang, and then pagkatapos, idinadala, walang iniiwan. So, it doesn't make any sense. Kaya nagsasalita ho si President Digong na parang, come on, to get the attention in US, wala na kayo, lumayas na kayo, punta na kayo, tapos na yung exercise nyo. It is the way the guy from the out of the box saying, kung gusto nyo sa susunod ng exercise, tumingin naman kayo, may mga dala kayong gamit. Bakit wala kayong iniiwan man lang na kahit na papano na kung just in case of emergency, yung exercise namin na ginawa natin sa tulong ninyo, meron kaming magagamit in case of emergency. At least nakapag-train na kami, by engaging with you in the exercise. Pero wala kaming hardware, military hardware, kasi dinala nyo na yung lahat Ang gustong sabihin ni President Digong, sana iniwan nyo na lang. Or, the other way of saying, you need to give us military aid, hardware, and some other form na medyo gaganda naman. Siguro sa US mga boss, kaya sila, dalawang bagay lang yan Subukan nga natin, baka bilhin ng mga Brown Brothers, itong mga Brownie Brothers natin, itong mga gagamitan na kumbaga, wala na, outdated na, yun ang binibenta ho sa atin As a matter of fact, ang gusto ho nila siguro sabihin, meron naman kami mga recondition, mga helicopters, recondition, di brand new, kasi wala ho perang Pilipinas. But they keep on doing the exercise and only selling yung mga reconditioned at yung mga hand-me-down na lang. Ngayon, siguro gusto sabihin ni Duterte, President Duterte, ang tagal na natin nag-exercise. Ilang presidente na kalipas, alalang man kayong iniiwan man lang, bahagi na parang, ito, souvenir ninyo na, kahit na papano, makakatulong, kahit na papano. Walang ganun O wala man lang sinasabi, okay, we'll try to help you militarily. We will try to, sharpen your skills and provide you military hardware, maybe doing a soft loan, or, ang gusto ng Amerikano, hindi, bumili kayo. Pero at the same time, kailangan namin kayo, bumili rin kayo. Americans are good for saying, there's no such thing as something for nothing. It's going to be something for something. And so, binabalik ko ni President Digong, I understand your language. Your language is, there's no such thing as something for nothing.
And so therefore I will do the same thing and use the same language. There is no such thing as something. You want something? You want something? There has to be something in return. Kaya nga sa Amerikano, there's no such thing as something for nothing. There's no such thing as free lunch. Mga lengguwahe ho nila yun. Kung nung ako hinanirahan ho roon na matagal. Kaya pag sinabi, there's no such thing as something for nothing, there must be something for something. Ang ibig sabihin ni President Digong, if you want to have an exercise, and you bring your technology and hardware, and so we're learning from you in terms of engagement, but with the military hardware, if you're intending that we're going to be buying them, think again. We gave you something. We allow you to use our land and do the joint exercise, but then again, if you go, leave that, whatever military hardware you can leave with us. Ang problema ho kasi mga boss, bit-bit ho nila. Kaya nabuisit na ho si mama. Ngayon, ang Amerikano ngayon, medyo inaamo-amo. Ito naman si Drilon, si Drilon, si Cholesterol. Tuwan-tuwa kasi nagkaroon ng dinner, some kind of, si Philip Goldberg na tinawag ni President Digong na, alam niyo naman, malamya. Galit ho si Digong doon kasi sinasabi ni President Digong, ambassador ka lang, kung magsasalita ka, pakialamero ka, ang trabaho mo, ambassador, hindi para makialam sa mga, yung our internal affairs, kung ano may yung ginagawa namin dito. O ngayon, sa buisit niya, yun ang mga pahayag, pati nagkaroon ng chain reaction, pati kay Obama. O ngayon, mga boss, yun, sabi, total, nandito kayo sa Mindanao, magte-training kayo, wala naman kayo na ibaabot sa amin. Siguro nag-aantay kayo, bibilhin namin yung mga armas na mga second hand na yan or mga recondition na yan na pinagsawaan nyo. Ano kami? Hindi ho ba? So, sa pananaw ho ng Chinese, lumalaban, marunong nang sumagot sa tagal ng panahon. So ngayon, Digong is playing sound bites. Sound bites. The sound bites, yung mga palabra na nakakarating sa US, kasi isipin ng US ngayon, ano ba talagang gusto ng tao na to? Ano bang gusto ng presidenteng Digong na to? Bakit tayo pinalalaya sa tagal ng panahon? Naghirap yung ibang mga kasama niya, mga presidente noon, kung sino mga noon na maintain yung sinasabing relasyon. Wala namang problema maintaining relation, but it has to be a relation that is mutual and beneficial. Hindi ho mutual and beneficial. Na kapag ikay sinasabi ng ganito, mutual is tumulong ka. Kung pag-uusapan ng military aid, na may issue ho dyan, kaya di kong simple lang Next time, you cannot just simply come to us and do this and do that. Pagkatapos lalabas ka, bit-bit mo lahat mga gamit mo, iwan mo na yan. O sa susunod, maganda siguro mag-usap tayo. Kasi unang-una, pag may gera, maliban na namin kung kayo lalaban sa akin, puro lang kayo salita, puro lang kayo forma. Gusto nyo lang strategically, nandito kayo ma-feel yung presence ninyo. Nakikita ho ng China yan. So ginagawa ho nitong si President Duterte, he's now playing with sound bites. Parang kinukondisyon niya ho yung utak ng mga Chinese. Eto nyo, okay na, mas gusto namin sa Chinese. Ganito. In fact, sabi niya, kung kinakailan may joint exercise, bakit ka mag-joint exercise sa Chinese? Dahil kakalabanin mong Amerikano? Hindi ka pwede makialam. Pag yan ho, nagbanggayan, banggaan ho yung Russia, China, and the US, Sus Mariosep, pray because you will be annihilated. Hindi ho na yung barilan na yan. Puto ka na, missiles na ho yan So, kaya kay President Digong, he's being misconstrued yung kanyang independent foreign policy in terms of military. Pero yung interdependent foreign policy means trade mission. Yun, ginagawa niya ngayon. Hindi lang ang US na nakasanayan na natin na parang nandyan na lang tayo naka-angkla. Kumbaga, dyan na lang tayo umaasa. So, pumunta siya ng China. So, ngayon, sa lower level ng mga Chinese, sinasabi, okay ito So ngayon, yung dating panahon ni Pinoy, kumbaga, buisit ho yung Chino ho sa atin. Kasi, alam niyo na si Pinoy, nagbitaw ho ng mga salita na hindi ho maganda para sa China. At pagkatapos, nananalo pa tayo, sa buisit pa rin sila. Ngayon, ang ginagawa ni Digong, lumalapit doon to come up with the aid, pero parang, form of trade mission, economic, sabihin natin, whatever's grant or loans, $3 billion, malaking ho yan. But hindi ho para ibebenta yung bansa natin. Parang ang dating, pumupunta siya ngayon ng Chinese, ang China ngayon, bumabango tayo kasi nung panahon ho ni Pinoy, maantot ho ang Pilipinas
sa pang-amoy ho ng Chino. At sa singkit na mata ng mga Chino na nakikita si Pinoy, kumikintab yung kanyang ulo, lalong nagagalit. Ngayon, pagdating kay Duterte, medyo iba ang dating, kinukuha niya sa charm with his soundbites, kumbaga inaakit niya sa kanyang pananalita na ang sinasabi ng Amerikano, ikaw, masyadong colorful person ka. You're a colorful person with a colorful language, sabi ni Obama. Pero, pagdating sa Chino, you are a colorful person and a colorful, with a colorful language. Pero, ikaw'y nagbabagay ka sa amin. So ngayon, kung sakaling mag-uusap po, kasi pag pinag-uusapan, panatag show na ho yan pag-uusapan, yan ho'y medyo delicate ho, no? Of course, there's going to be a negotiation and exceeding negotiation siguro. Pagdating ho niyan, we expect na medyo gaganda at medyo namasahin na ng konti. Sa simpleng, ini-interpret ho na sa simpleng pananalita ho ng masa. Hindi ho yung parang ang ginagawa ho ng mga bleeding yellow hearts, parang pinapalabas, ba't mo nilalaglang Amerikano tapos lumilipat ka sa Chino? Kung sa babae, nagpapaligaw lang ho. Gusto ni President Digong, ang tagal-tagal ko ng boyfriend ikaw, Amerikano. Parang bansa. Kung ang bansa natin, manliligaw ho yung Amerikano. Apple, nakikinig ka ba? Apple. Nanliligaw. Matagal nang naliligaw. Ngayon, nakikita ngayon ng Chino, gustong manligaw at natitipuhan naman natin ng bansa natin kunyari. So ngayon, sige, ligawan mo lang ako. Baka magkasundo tayo. Malay mo, iba ho yung buisit ka. Hindi nang liligaw sa'yo, buisit ka pa. Nung panahon ho ni Pinoy, buisit. Kumikintab yung mga galit ng mga Chino sa atin. Pagpasok ni Digong, medyo na-attract ng konti sa pananalita, sa sound bites. It's all about sound bites. Kahit na yung International Criminal Court, they're judging the president on the basis of sound bites that they say, you are abetting, you are inciting, you are encouraging. Masyadong legal ho doon. Yung kanilang legal, whatever is their legal, ways of looking at the analysis, it's still sound bites.